Hello mga kadeli, another gender reveal bento cake for today's video. Bali meron nga ulit umorder ng gender reveal cake. Pero this time, itsurang babae na yung character. And yan yung preferred design na sinending customer. Ma-share ko lang, ang saya ko nga nung nag-trending tong gender reveal cake na to. At umabot ng million views, di ko talaga expect na mangyayari yon. Kaya maraming salamat po talaga sa mga natuwa sa gender reveal cake na yon. Actually, nung nag-trending yun, daming umorder sa akin. Kaso ang problema, ang lalayo nila. And I'm happy dahil nag-try sila sa akin. And this time, may umorder nga ulit na gender reveal. Pero hindi kalayuan sa amin, kaya natuloy na. And syempre, dahil tapos na yung gender reveal nila, kaya pwede ko nang i-post to. Kasi makikita na agad dyan kung anong gender. So ngayon, simulan na natin. As you can see, in-script ko ulit yung chan. Di ba maayos na siya kanina? Kaso, masyado atang napalaki yung butas ko sa chan. Hindi ko ma-fit yung girl na character sa bento. Kaya in-script ko. After ko i-script, nagtira ako ng maliit na butas. Kasi doon ko ilalagay yung gender. And this time, maliit na yung ginawa kong chan. Minake sure ko rin na na-script ko talaga lahat ng blue. And natapalan ko ng maayos kasi baka later bigla siyang mag-fade. Once kasi nag-fade yan, lalabas na yung kulay. So hindi na siya surprising pag ganun, di ba? And nakita nyo naman no, madali ko lang napakinis yung chan. Ganun lang yung way ko magpakinis, basta meron kayong maliit na acrylic scraper. Very helpful talaga siya when it comes sa mga bento cake, lalo na sa mga details. Kasi mas convenient gamitin yung mga acrylic scraper, lalo na sa mga maliliit yung details or maliliit na cake. And that time, nag-double toning nga ako. Kasi later, i-outline ko yan ng black. Whipped cream lang pala ang gamit ko na icing dyan. Bali, sinalin ko na pala yung bento cake sa bento box. And ganyan ko lang kadali sinalin yan. Tinaray ko rin isara to make sure na hindi tatama yung chan sa box. And kita nyo naman, hindi tumama. Lagi ko talagang ginagawa yun kasi ayaw ko talaga na may dumadaplis na bento cake sa bento box. And syempre, para neat din tignan yung mga cakes natin. Isa rin kasi yun sa nagpapakita ng quality ng products natin. Kapag malinis at maayos yung mga cakes na ginagawa natin. And lalong-lalo na kapag masarap, syempre. Ang cute ng cake, no? Kahit ako, nung ginagawa ko to, gandang-ganda ako. Minsan, nasa emotion din natin yung result ng finished product ng cake. For me, kasi kapag masaya ako gumagawa ng cake, ang ganda talaga ng resulta. Minsan, kapag pagod o kaya wala sa mood, saka nagkakaroon ng aberya, aminin, di ba? Pero pag ganun, tumitigil muna ako, tapos nire-relax ko sarili ko. Then, pagbalik ko sa paggawa ng cake, okay na yung resulta, maganda na yung kinalabasan. O, di ba? So, ayan, maglalagay na tayo ng design sa border. Acetate plastic lang yung ginamit ko dyan na pang pipe. Color blue and pink, hindi ko na dinark yan para hindi mag-fade. Then, para mas mapadali yung gawa ko dyan, kasi na-realize ko na ang tagal pala kapag salitan yung pink and blue. Kaya inuna ko na lang muna lahat ng blue. Minake sure ko na lang na may space para sa pink icing. Tansya-tansya lang sa distance. And yan, okay naman, nag-fit naman lahat ng pink. And hindi ko nilalapat sa cake yung paglagay ng icing. Medyo nakaibabaw para maganda pa rin yung pagkabilog. And syempre, hindi mawawala ang DJerlicious logo. Sinubukan ko lang ulit isara kung tatama. And that's it. Ito na ang finished product. Babush!